Hi, welcome back to my channel at ako ay magre-react sa bagong video ng ating kaibigan na si Dr. Ron. Ito ay kinunan sa Amerika at titingnan natin kung ano yung latest pasabog ni Dr. Ron. Itong video na to pinadala lang sa akin. Ngayon ko lang to unang makikita. Tingnan natin kung ano yung sasabihin. By the way, I'm Dr. Tolentino at ako po ay nagbibigay reaksyon sa mga current events. Eh, alam naman natin kung gaano kasikat si Dr. Ron. Tingnan natin. Ayun, so eto na naman tayo, no. Alam mo, ang tagal ko na nahimik, ang tagal ko hindi sasalita about these issues sa Pilipinas kasi nga Matagal nga siyang nanahimik, siguro almost 1 month siguro. Nasa Amerika siya ngayon. Okay? Siguro iklaro lang natin, hindi siya nagpunta ng Amerika dahil gusto niya tumakas sa kung ano man mga sabi-sabi o kaso. As of this time, alam ko wala siyang kaso sa Pilipinas. Yun ang alam ko. I'm trying to I'm trying to avoid yung mga taong mga hater, no. Kasi nga Ang problema kay Dr. Ron kasi pag nagbukas siya ng bibig, maraming talagang nagbabash sa kanya either sa YouTube, sa Facebook. Kaya I am sure nung tumahimik siya, baka hindi siya nabash. nasabi ko na naman yung gusto kong sabihin eh. Pero By the way, si Dr. Ron nga pala, sa hindi pa nakakakilala sa kanya, siya yung maraming sinabi dati na medyo controversial, na hindi naniniwala sa vaccine, sa COVID, at saka yung sabi niya, yung mga pasabog sa PhilHealth, marami kumikita. Kaya yun, i-research na lang yung ibang videos about Dr. Ron. you know what? Apparently these people, kagaya ni Adam Betlog, kagaya ni Bayot Supot, they don't wanna stop, no. They keep talking shit, they keep spreading lies about me, no. Puro kasinungalingan. So ano ba yung mga kasinungalingan na sinasabi na Kesyo may kaso daw ako sa Amerika, kaya daw ako nasa Amerika. Ba magulat kayo kung ba't ako nasa Amerika. Pero syempre ayoko sabihin ngayon kasi sasabihin ko to pag tama na yung panahon. Ayoko sabihin ko ba't ako nandito ngayon. Pero may rason kung ba't ako nasa Amerika. Kasi gusto kong tumulong sa mga kababayan natin pagbalik ko sa Pilipinas. Meron ako mga dadaling technology dyan. Pero yun ang maganda, syempre kapag ikaw ay nag-abroad, may expose ka sa mga bagong technology. Ganun din ang mga doktor. Pag nag-abroad o nagte-train sa abroad, pagdating dito, meron silang i-introduce na new technology, new techniques, new machine, new equipment. Okay yan, Dr. Ron. Sige, very good yan. For the sake of our Filipino patients, approve yan. pero may mga malalalim pang rason. Ayoko sabihin ngayon. Ito sila Adam Betlog, sila Bayot Supot na bayaran, ano. Para sa akin, the way itong mga to, yung bayaran, mahirap maghusga lalo na kung walang si Bayot Supot, hindi pangalan nun, hindi ko kilala yung isa eh. Si Adam, alam ko nagba-vlog yan kasi nakakapanood ako ng kanyang mga videos. Hindi ko lang alam kung bayaran sila, yung dalawang sinasabi. Kung meron siyang source na talagang bayaran, tingnan natin. Hindi ko alam eh. darating din yung panahon wala na magbabayad sa kanila. Hindi na sila makakapag-troll, hindi na sila babayaran para Binabayaran as a troll. Di ba ang troll, alam ko sa troll, ano yan eh. Ano ba yung troll? Sunod na naninira. Di ba? Ganun ang troll. Ganun ba si Adam at saka yung isa? Si Bayot? Si Bayot kasi hindi ko napapanood yan eh. Kasi hindi ko alam kung anong channel yun eh. troll. Kasi pansin ko yung mga nagko-comment dito sa page na to, yun yung mga tao na binabayaran eh. By the way, ako hindi ako nagko-comment sa ano niya, sa kanyang Facebook, sa kanyang mga vlog. Kasi siguro as a respect na lang. Kasi baka iba pa masabi ko eh. Ang dami naman pwedeng outlet, hindi naman kailangan sa vlog niya. Maraming nag-ano sa kanya, nagbabash. Nakita ko nga itong mga reaction comment dito sa vlog na to eh. By the way, this is a Facebook video clip na pinadala sa akin. Ibibigay ko yung link niya sa ilalim. So tingnan niyo na lang yung original.
nandito ko just to react as a medical doctor. Pansin ko mga IT ang background, yung mga computer science ang background, yung mga hatang troll talaga kasi may troll army yung mga nasa pwesto Kaya nga, dito sa Amerika, sa labas ako, di ba? We're not even required sa ibang, may mga lugar na hindi na required na mag-mask Pero, Compared sa Pilipinas, walang mask, walang face shield, talagang hinuhuli kasi hindi natin maano kasi sa Pilipinas kasi very dense ang population. Hindi katulad sa Amerika, malaki ang population pero malaki lupa. Dito kasi nakakonsentrate tayo sa cities. Second, uso-uso din sa Pilipinas, majority of the people nagko-commute. Mahirap makahawa sa taxi, sa bus, sa jeep. Sa Amerika, nagpunta rin ako ng Amerika, may train pero hindi ganun kasiksikan, hindi katulad ng mga MRT natin dito at LRT sa Pilipinas. So talagang ang mukha nyo halos magkahalikan na di ba? hindi ko maintindihan kung bakit kung bakit hindi magpatahimik tong mga troll na to gaya ni Adam Betlog, Bayet Supot at kung sino-sino pa yung mga batang doktor. Ito lang, kung talagang totoong medical doctor kayo, talagang doktor kayo, pakita nyo nga sa akin kung sino yung mga napagaling nyo. Ako bilang doktor, marami akong kaibigan na doktor, hindi na kailangan ipakita. Di ba? Hindi na I am sure siguro meron namang doktor na hindi nagpa-practice, walang pasyente 'yon kasi merong doktor na naging teacher, iba naging researcher. Ako, matanda na akong doktor since 1992. Doktor na ako, hindi ko na mabibilang kung ilan yung napagaling ko. Para bilangin ko pa o ipakita ko pa, hindi na siguro kailangan o yung mga doktor ngayon. Ano ba issue natin dito, Iho? Pwedeng sa akin. Kasi ako, I have hundreds, if not thousands, of people na napagaling ko. Kasi totoong clinician ako Totoong nagkiklinik ako Pero itong mga sila Adam Betlog, yung mga mga YouTuber na pa-vlog-vlog, wala napapagaling yung mga walang yan. Totoo lang. Sa bagay, hindi ako yun. Kasi sabi niya, bata hindi ako bata. Matanda pa ako sa kanya So hindi ako yung tinatamaan. Yung mga iba, pero sabihin walang napapagaling yon, masakit yun for the doctor na kasi alam mo naman yan, kahit bagong graduate yan, during the training, during residency, internship, clerkship, nakapag-reseta na yan, nakapag-treat na ng pasyente, para sabihin mo na graduate ka ng doktor na walang napagaling, masyadong mabigat na salita yon. Marami na namang magagalit sa'yo, Iho. Tangan-tangan doktor na yan, kagaya ni Adam Betlog, wala na papagaling yan. Wala nga silang testimonials Wala nga silang before and after videos ng mga tao na pagaling. By the way, hindi naman kailangan ng testimonials kasi sa Pilipinas, hindi naman siya culture. Yung mga napagaling, kailangan pa mag-testimonial. Minsan, delikado rin yun kasi meron tayong patient's privacy law. Siyempre, mga pasyente, kami nga mga doktor, ayaw namin ilabas mga pangalan ng mga pasyente namin. Bawal yun. Pwede kaming ma-demanda, pwede kaming mawalan ng lisensya, unless na volunteer ng pasyente. Ako ang style ko, ever since I went home to the Philippines, nagpapakita ko ng before and after. Ito yung mga tao na pagaling ko, ito yung kalagayan nila bago sila sa amin, bawal yun as a doktor. Kasi pinapakita mo yung muka. Kami nga, pag nagle-lecture kami, nagko-conference, hindi namin mailagay ang initial. Ang age, pwede siguro, pero yung initial or anything sa data na ipipresent mo na matitrace ang pasyente, hindi pwede sa amin yun. Ewan ko lang kay doktorong kung bakit na ginagawa. Kasi unless siguro may consent naman, di ba? Simula sa akin, marami silang puntahan doktor, marami silang puntahan physical therapist. Ito yung kalagayan nila. Ito ngayon yung kalagayan nila after slate rate. Ako nagpauso nun sa buong Pilipinas. Kasi nga nakita ko ang daming kapalpakan, ang daming kalokohan. Yung pinauso niya ulit? Ako nagpauso nun sa buong Pilipinas. Kasi nga doktor, marami silang puntang physical therapist. Ito yung kalagayan nila. Ito ngayon yung kalagayan nila after slate rate. Ako nagpauso nun sa buong Pilipinas. Kasi nga nakita ko ang
Ang daming kapalpakan, ang daming kalokohan. Ang problema ng Pilipinas, ang problema ng Pilipinas, hindi COVID. Hindi COVID ang problema ng Pilipinas. Alam mo kung ano totoong problema ng Pilipinas? Corruption. Ang problema ng Pilipinas, COVID. Ang laki ng problema natin dyan. Ang daming pasyenteng namatay dahil because of the COVID infection. Marami ding negosyo na nasira. Yung korupsyon, kasama mo ako dyan. Talagang may korupsyon. Ang problema, wala akong proof. Pero sa akin, palagi ko meron. Kasi nga, bata pa lang naman tayo, alam na naman natin yan eh. Yun nga lang, wala akong proof ngayon kung sino sa kanila ang gumagawa. Di ba? Mahirap naman magturo-turo ka. Corruption ang totoong problema ng Pilipinas. Corruption, pwede. Meron siyang point doon na part of the culture kasi natin yan na dapat hindi natin ina-accept ang corruption. Dapat nilalabanan natin ang corruption kasi kawawa ang tao. Kawawa yung ating mga taxes. Kawawa yung mga nananakawan na dapat sa ganitong tao na pupunta lang sa bulsa ng maraming tao. Corruption. Anyway, ito sinasabi niya number one problem ng Pilipinas is corruption. Ano yun? Kanya namang ano yun. Hindi naman natin i-reject yan eh. Mas corrupt ang bansa, mas marami ang COVID cases. Look at India. India is more corrupt than the Philippines. Mas maraming corrupt, mas marami ang COVID cases. Yun naman ang totoo. Ang sabi niya kasi, mas maraming corrupt, maraming COVID cases. Pasensya na, hindi ko alam ang ano dun. Hindi ko alam kung may connection yun. Sabi mo eh. Pasasaan ba't darating din yung panahon, within one year, mag-e-election tayo ulit. And yung mga non-essential people ngayon will be the most essential people. Tayong masa, ang pinaka magiging essential na tao pagdating ng election. Oo, tayo boboto. Tayo ang pipili. Ang problema, maganda ang pakikitungo ng mga candidates sa mga tao ngayon pagdating ng eleksyon at natapos na nanalo, goodbye Philippines na, di ba minsan? Minsan, inuuna nila yung kanilang pagyaman, inuuna yung kanilang pagsikat, kawawa ang Pilipino na naman. Yung mga medical doctors na nangungupit sa PhilHealth, magbabayad din yan. Darating yung panahon, magbabayad din yan. Oo, kung ano man kung talagang may doktor na nangungupit diyan, ay siguro dapat masupil na 'yon ng gobyerno o ng mga authorities. Kaya kung meron kayong alam na mayroong nanloloko sa gobyerno, may nangungupit, hindi nagbabayad ng tamang tax, ako nagbabayad ako, ang laki ng binayaran kong tax. Talagang malaki. Kasi hindi ako nanloloko, lahat inaano ko. Kaya ang akin dyan pag mayroong mga nangungupit, lalo nga sasabi sa PhilHealth, kung may kilala kayo, sabihin niyo na. Kahit ibulong niyo sa akin, ako na bahala pa-investiga siguro sa mga kaibigan ko sa DOH, sa PMA, di ba? Marami akong kaibigan dyan. Yung mga, sabihin naman, i-generalize ko, hindi lahat to. Kaya sabi ko lang, yung mga nangungupit, kung nangungupit ka man, kasama ka doon. Kung di ka nangungupit, hindi ka kasama. Salamat. Yung mga gumagawa ng katarantaduhan sa taong bayan ngayon, na nagpapakalat ng COVID cases na tumataas daw, magbabayad din kayo. Comes election. Pag napalitan na yung poon ninyo, magbabayad din kayo. Sino ba yung poon? Si Duterte ba yun? Bagay, hindi niya sinabi kung sino. Or maaaring yung mga corrupt daw sa DOH, baka yung sinasabi niyang poon. Yung mga nagtotroll ngayon na binabayaran, darating din yung panahon na hindi na kayo babayaran. Yun naman yung totoo. Anyway guys, regarding do sa troll, may possibility nga na iba doon na binabayaran. Possibility yun. Kunyari maraming may galit kay Dr. Ron, pwedeng bayaran ng may pera. So, puro lang, possible yun. Maraming kasinungaling binabanat itong mga trolls na to. Maraming kasinungaling sinasabi itong mga trolls na to. Even though I let them do it na lang. Anyway, minsan kasi meron talagang galit kay Dr. Ron ng mga tao. Dahil yung mga nasabi niya before,
Anyway, iba siguro hindi naman troll talaga, iba talagang galit lang. for a few weeks na. Kasi nga, sabi ko, you know what, wala man akong mapala kung papatulan ko ng papatulan eh. Pero syempre, every now and then, I need to touch upon the topic. Bakit? Kasi pag sumasobra yung kasinungalingan, baka sabihin ng mga tao, totoo eh. Kailangan, ang Pilipino pa naman, ito yung anak ko, ulit na. Ang Pilipino pa naman, kapag hindi mo binigwasan, abusado. So every now and then, kailangan bigwasan ko itong mga tatanga-tanga Adam Betog na to, sila Bayot Supot. Pero sa totoo lang, kasi meron talaga siyang hatred kay Dr. Adam at saka kay, ano ba isa? Si Bayot. Kasi hanggang may hatred ka, babalik at babalik yan eh. Kasi pag ito ay nadinig ni Dr. Adam at saka ni Bayot, kung sino man yun, magsasalta na naman sa kanya. Ang akin kasi, siguro, para matapos ito, medyo ako, mapapayo natin sa mga ganito. Siguro, kung ano man, similar situation, siguro minsan dapat uminto na lang din tayo ng mga negative words para dumating naman sa buhay natin positive words. Kasi hindi hindi titigil itong mga ganito itong mga exchanges of negativities. At kung sino-sino pa mga troll, no? Kailangan bigwasan, paminsan-minsan. So, pagbigyan nyo na ako, paminsan-minsan. Anyway guys, this is Dr. Ron. I hope matiis natin yung mga nangyayari sa Pilipinas. I hope na yung mga naghihirap ngayon, kapit lang kasi Oo, yung mga naghihirap ngayon, napakahirap ng buhay. Halos lahat dumadaing sa pera. Yung iba natatakot sa COVID, yung iba natatakot sa bakuna. Kanina lang may tumawag sa aking pharmacist, babakunahan daw yung pamilya nila. Kasi nga, uncertainties eh. Pero ang nakikita ko ngayon talaga, yung hirap ng mga ordinaryong tao, lalo na yung mga dating isang kagisang tuka, na ngayon walang trabaho, no choice kundi pumunta ka ng community pantry, manghihingi ka sa daan. Kaya sa akin, kung meron kayong mga nakikitang gano'n ng mga tao, magbigay na rin kayo. Una-una, itong mga taong to, hindi naman to basta-basta manghingi, kakapalan yung mukha para manghingi. Kung talagang walang pera. Siguro, meron dyan ibang tao nang hingi dahil tamad. Hindi natin masasabi. Pero ang akin na, kung meron kayong sobrang pera, ako minsan bibili ako ng prutas, inaabot ko doon sa ibang tao, sa daan. Kung ano yung share nyo, nagbigay din ako sa isang community pantry ng donation, kami ng misis ko, tsaka mga in-laws ko. Ang akin lang, i-share nyo yung, actually hindi siya sobre, yung bukal sa loob mo, kahit hindi siya sobra, at total kumakain ka naman ng tamang oras, may mga tao kasi na talagang walang pera, walang pambili ng pagkain. Tulungan nyo na lang sila. darating din yung point na tayo, makakabawi rin tayo. Come selection, makakabawi rin tayo. Kapit lang. O yun, natapos na rin. So far, maganda naman yung niya, sinabi niya, no? So far, about yung paghirap ng tao. Ang sabi niya, more corrupt, more COVID. May connection ba yun? More corrupt. Anyway, kasi sa paniniwala niya kasi, talagang matindi ang corruption, kaya tumataas ang COVID. Marami kumikita sa mga gamot, marami kumikita sa mga equipment, marami kumikita sa laboratory. So, yun lang. Kaya ang akin lang, mag-research kayo kung ano yung matutulong niyo sa taong bayan, sa gobyerno, sa Pilipinas. I-share niyo na lang yung kaalaman niyo para yung ibang tao matuto, yung mga corrupt maimbestigahan. At pag natapos tong COVID, magkikita-kita tayo ulit. Happy-happy na naman. As of this time, kahit may bakuna na kayo, mag-ingat pa din. Hanggang sa muli. Bye-bye na ha. And maraming salamat sa pagsubaybay sa aking YouTube channel and don't forget to subscribe. Bye.